Kamusta naman ang inyong mga tulog? Nakatulog ba kayo? Wala naman kayong naramdaman or something. Kamusta naman ang inyong unang araw ng inyong Easter encounter? Sana naging fruitful to. So, today is another day. So, this is the second day of our Easter encounter. So, dadagdagan pa natin yung mga fruits na nakuha nyo yesterday. So, ako nga pala si Ate Darlene, Verbum Dei Missionary Disciple. So, pwede niyo akong tawagin Ate Dar or Ate Darlene or kung anong bet niyo. Wag lang tita, okay? Wag ganun ka. So yun, narinig niyo naman sa ating kanta, diba, na you're my child and I'm your father. So, onting recap pala. So, according kahapon kay Kuya Elwan, the purpose of our life is to love. So, kaya pala love ang driving force ng buhay ko, or baka ng buhay niyo din, diba? Because nabuhay tayo para magmahal. We live to love. So, sa ginawa naman nating dynamic ngayon, or kanina, nakita ko yung love ni Lord sa stages ng buhay ko, sa pamamagitan ng mga tao na ginamit niya para iparamdam sa akin yun. So, one of the many persons na ginamit ni Lord para iparamdam sa akin yung love niya is yung papa ko. So, maraming magsasabi na kamukha ko daw yung papa ko. So, ako daw yung girl version niya. Ayokong maniwala eh. Or actually, ayoko talagang maniwala, hindi ko matanggap. So, husgahan niyo na lang kung kamukha ko ba talaga yung papa ko. Kamukha ko ba? Hindi, joke lang. So, yun. Totoo ba? So, ayoko kasi talagang maniwala eh. Pero kanino pa ba ako magmamana, di ba? Kundi sa tatay ko. Siya naman yung pinagmanahan ko. So, hindi nga lang daw mukha yung nakuha ko sa tatay ko. Pati din daw yung mga ugali o yung pagiging introvert. So, hindi lang halata pero nahihiya talaga ako sa So, pati rin siguro sa panonood ng mga action and war movies yan. Nakuha ko yan sa papa ko. So, according to the science of genetics, we inherit or minamana natin yung genes ng ating mga parents. So, our genes daw ay 50% from our father and the other 50% is from our mother. So, basically, yung physical features natin, yung mata, yung ilong, yung bibig, or yung buhok, yung buong itsura natin ay galing sa parents natin. So, pati na rin yung traits and mannerism at saka yung mga talents na meron tayo ngayon. So, pwede rin natin mamana yung mga sakit na meron sila, like high blood or diabetes. So, every part ng pagiging tao natin ay nagmula sa parents natin. Actually, hindi lang yun eh. Pati yung genes na mga ninuno and ancestors natin ay present pa rin sa ating mga katawan. So, realizing it, there's a lot of history na dumadaloy sa atin. Hindi lang tayo bahagi na ngayon, pati na rin nung nakaraan. But my question is, saan ba tayo nagmula? What are our roots? Para makarating tayo sa ating paroroonan, kailangan muna natin malaman kung saan ba tayo nagmula or kung ano ba yung mga roots natin. So, may sikat na saying si Dr. Rizal. Idol ko yan, joke lang. So, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. So, masakit mang balikan ang nakaraan. Charot. Kailangan natin yun para maintindihan ang ating mga sarili. Kung saan ba tayo nagmula? Kung bakit ba tayo ganito, diba? Everything naman has its roots or pinagmulan. We need something or someone na pagsisimulan natin. Hindi naman tayo mga kabote na bigla na lang sumulpot dito.
So sa school, pinagagawa tayo ng family tree para makita yung history ng pinagmula ng ating pamilya o yung roots natin. Since nasawag tayo ng iba't ibang bansa, maybe some of you ay may lahing or merong genes ng Espanyol, diba? American, Japanese, or other nationality. Ako meron lang. So, maraming possibilities. So, kung iti-trace down natin ang ating family tree, we can see kung saan ba tayo nagmula. What is our history? What are our very roots? So, meron akong trivia. So, merong isang study na ginawa na kung saan tinatry ng mga geneticists alamin kung saan ba nagmula ang tao. So, tinatry nilang alamin using the DNA of our descendants. According to them, lahat daw ng taong nabubuhay ngayon at nabuhay noon ay nagmula kay Y chromosomal Adam at mitochondrial Eve. So according sa theory, na lahat ng tao daw, lahat daw ng lalaki ay nagmula kay Y chromosomal Adam, ay nagtataglay pala, ng Y chromosomes ni Y chromosomal Adam. At lahat daw ng mga babae ay nagtataglay ng mitochondrial DNA na minana natin kay mitochondrial Eve. So hindi natin masabi kung si Adam ay Eve sa Bible. But one thing for sure, pinatunayan lang ng study na to na lahat tayo ay konektado sa isa't isa at may iisang pinagmulan. So all of us have the same roots, have the same origin. If we are going to assume na si Y chromosomal Adam at si mitochondrial Eve ay si Adam and Eve sa Bible, we all know the story of creation, diba? That Adam and Eve were made by God using His own hands and breath. And it was putting also His DNA and genes. So if we trace back to our very roots, it will lead us to God. It just simply means that we are all from God. We are all coming from God. We have the genes, the DNA of God. So Genesis chapter 1, verse 26, let us make man in our image to our likeness. So we are like the image and likeness of God. Who is God? And what is God ba? Diba? God is love. If God is love, we came from Him. It means that we are also love. It means na ang buong pagkatao natin ay binubuo ng pag-ibig. Our identity is love. Because we come from love and our very roots is love, is God. So God is basically our parent, our God the Father. Ayon sa lyrics nga kanina ng kanta, diba? I am your son and you are my father. So that is our identity, sons and daughters of God. Our God, the Father, is love. So we are also love. Our identity is love. But sometimes, dahil sa standards ng mundong ito, naiiba yung tingin natin sa sarili natin. Hindi natin nakikita na we are love. Dahil din doon, naiiba din yung tingin natin sa Diyos. Sometimes we think na we need the validation of this world para maramdaman natin na kamahal-mahal tayo, na we are loved. If we feel that we are loved when we are beautiful, handsome, talented, matalino, we feel that God is a picky God, na namimili lang siya ng mamahalin. Na pag di ka pasok sa standard niya, hindi ka niya pipiliin. Or sometimes, na-associate natin si God the Father bilang mga terror teacher natin sa school. Na pag nagkamali tayo, babawasan ka niya ng plus points sa langit. Or lahat ng ginagawa mo, ginigradean niya base sa performance mo, sa projects mo, sa long quiz mo, yun. Or baka iniisip din natin na si God the Father ay parang si Santa Claus, na pag naging mabuting bata ka lang,
doon na lang tutuparin yung mga nasa wishlist mo. Or baka naiisip nyo na katulad ang Diyos ng mga strict parents, na meron silang mataas na expectation sa atin, na pag di natin na-achieve yun, hindi ka na kamahal-mahal, or hindi ka na nila mahal, di ba? Or some of you might think na yung parents natin is by title lang. Yung tipong nilabas ka lang niya, ginawa ka lang nila, tapos pinabayaan ka na, wala nang pake, ganun. Or sometimes, baka iniisip natin, is si God ay controller. Tulad ng mga boyfriend, yung iba siguro, so hindi ko naman nilalahat, baka yung ibang boyfriend or girlfriends nyo, na gustong-gustong kontrolin yung buhay nyo. At pag hindi niya na-control yung buhay nyo, hindi niya na kayo mahal or ayaw niya na sa inyo. Or baka iniisip nyo na ang layo-layo ng Diyos sa atin, na hindi niya tayo naririnig kasi nasa langit daw siya at tayo nasa lupa naman, diba? Pero ang tunay nating Diyos Ama ay hindi ang lahat ng nabanggit ko kanina. The true identity of God is our Father. Siya ay Diyos, pero Ama din natin siya. Nagmula tayo lahat sa Kanya. 2 Corinthians chapter 6 verse 18. And I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me. So you don't need to validate yourself to God. Mahal ka niya regardless of anything. Mula sa umpisa pa lang ay minahal ka na niya. Because God is love. 1 John chapter 4 verse 8. Those who do not love have not known God, for God is love. So the identity of God is love. He is a loving God, a loving Father to all of us. So let us define first what is the meaning of love. So according to the Bible, or sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. If that is the image of love in the Bible, yun din ang imahe ng ating Diyos Ama. Our God the Father is patient with us. Hindi ka niya kinokontrol. He gives you freedom. He is always patiently waiting for your comeback. He is kind. Mabuti siyang Diyos. Hindi siya namimili ng mamahalin. Wala siyang standard na sinusunod or grading system. Basta He loves you without any reasons. Our God is not envious. Hindi siya naiinggit kahit mas mahaba pa yung oras na binibigay mo sa ibang bagay o sa ibang tao kaysa sa Kanya. So He is our protector. He protects us from all harm. He always hopes the best for us. His love never fails. Maaaring nag-fail na yung parents mo, yung kaibigan mo, yung special someone mo, pero si God the Father never mag-fail sa'yo. So isa pang konkretong imahe ng Diyos ay si Jesus. Our God the Father also is the Father of Jesus, the God of Jesus. So John chapter 1 verse 18, no one has ever seen God, but God the only Son made Him known, the one who is in and with the Father. So how Jesus loves for us is how God wants it to be. Jesus is selfless, so is God the Father is also selfless. Jesus looks without judgment on anyone, and so does God the Father look without judgment on us. Jesus sacrifices His life for us, so does God the Father sacrifice His life for us also. Jesus loves us
So does God the Father loves us too. That is the true image of our God the Father, na laging nagmamahal at paulit-ulit na tumatanggap at pumipili sa inyo. He is always whispering to us, using His gentle voice na I love you and I need you. So from the very beginning of our life, kasama na natin ang Diyos. Isaiah 64 verse 7, Yet Lord, you are our Father, we are the clay, and you are our Father, we are all the work of your hand. He personally made us. He designed us using His own image and likeness. I imagine God the Father when He was forming us. I imagine Him choosing the right clay that will fit us, that will fit our personality. I imagine Him using His very hands. Maingat at dahan-dahan niya tayong hinuhulma gamit ang kanyang mga kamay. He's doing it full of love and full of attention. Sa'yo lang siya nakatingin. Ikaw ang pinaka-importante sa kanyang paningin. So seeing you na unti-unting nabubuo, unti-unting nagkakaporma, God looked at everything He had made and found it very good. Genesis chapter 1 verse 31. Ginawa niya tayong kakaiba sa ibang tao. We are unique. So binigyan niya tayo ng sarili nating katauhan, our very own and distinct identity from others na hindi natin dapat ikahiya. So every time na maiisip mo na may mali sa'yo, or may kulang sa'yo, or may dapat baguhin sa'yo, let me remind you how God looked at you when He was forming you, when He is molding you, and found you very good. Ginawa ka niya sa pinakamagandang paraan na alam niya. You are fearfully and wonderfully made. Psalm chapter 139 verse 14. So you are precious to me, you are honored, and I love you. Isaiah chapter 43 verse 4. So despite sa thinking natin, though we are broken, na may depekto tayo, or may mali sa atin, na we are like this broken vase, pangit, kulang, walang kwenta, sira-sira. Ngunit pinapaalala sa atin ng Diyos Ama, na tayo'y nasa mga kamay niya, natutulungan na tayong mabuo ulit. Sa Jeremiah chapter 18 verses 1 to 6, Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo, at may ipapahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at tinatnan ko ang magpapalayo sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuugisan ng panibago. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginagawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. We are under the care of God, under His supervision. Kasama natin siya lagi. He knows the very story of every crack and brokenness that you have. Alam niya lahat yun because He also feels everything that you feels. Alam niyang maaaring galing to sa mga taong dapat unang nagmahal, nag-aruga, or umintindi sa'yo. O sa mga taong nangako na hindi ka raw iiwan pero iniwan ka naman. O sa mga taong akala mo kakampi mo, pero una pang bumatikos at nanlait sa'yo. Maaaring yung mga taong yun ay yung sarili mong pamilya, yung mga kaibigan mo, or worse, yung sarili mo pa. So alam din ni God the Father, yung mga pagkatalo mo, yung mga kalungkutan mo at yung pag-iisa mo, alam niya lahat yun. So hindi mo yun matatago sa Kanya because He feels you. He feels that.
Pero kung papansinin niyo yung picture, hindi lang yung vase yung nasa picture, di ba? May taong sumusubok ayusin yung vase. So, and that is God the Father. Sinusubukan niya tayong i-heal sa ating mga brokenness. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So, patutunayan ni God the Father na merong forever sa mundong ito. A love that lasts forever. The Lord appeared from afar, saying, I have loved you with a love everlasting, so I have kept for you my mercy. Jeremiah chapter 31, verse 3. Hindi rin tayo igoghost ni God the Father. So I am with you always, even to the end of the world. Matthew chapter 28, verse 20. He is healing us from all our pains, problems, struggles, insecurities, and traumas. Lagi natin siyang kasama. Hindi tayo nag-iisa. He's not just healing you in a human way, but is using His fatherly and motherly love for you since you are His child. So in Japan, merong special way of repairing a broken pottery na tinatawag na kintsugi or the golden repair. So kapag may nababasag na mga vase or mangkok sa kanila, yung way of repairing nila ay yung pagpapahid ng gold mixture sa mga basag na part. So using this golden repair technique or kintsugi, the history of that vase is still there. Kita pa rin kung saan yung basag niya, kita pa rin kung saan yung sira niya, dahil dun sa gold mixture na pinahid. Pero because of that mixture, nagkakaroon ng additional beauty or identity yung vase. This technique is not used to hide its brokenness, but to put more beauty and uniqueness on the vase. I imagine our God the Father also doing that to us. He is healing us using this technique. Unlike sa kintsugi, the gold mixture yung ginagamit niya para mabuo ulit yung mga basag-basag na parte. Pagmamahal naman ng Diyos Ama ang ginagamit niya para hilumin tayo at lalo pang pagandahin. Hindi tinatanggal ng Diyos yung mga sa tingin natin ay pangit o kahinaan natin. Tulad sa physical appearance natin. So maraming gustong pumuti. Kasi yun yung standard ng mundo na to, di ba? Pag maputi daw, maganda. Pero, but your color complexion doesn't define you. Sa size naman ng katawan ng tao, maraming gustong pumayat, di ba? But it doesn't make you less human if payat or mataba ka. Every size is beautiful. You are beautiful, di ba? You're still a beloved child of God. Yung sa peoples, di ba? Pinagpuyatan natin yan, kaya proud tayo, joke lang. So you still look beautiful. You still look handsome. Kahit may pimples ka, don't worry. You are beautiful in every way. There is no flaw in you. Songs of Songs, chapter 4, verse 7. God made us beautiful. He made us in His likeness and in His image. We have the identity of God. So huwag kang makinig sa mundong ito na nagsasabi sa iyo ng iba't ibang standards or na pangit ka, na hindi ka kamahal-mahal, na wala kang kwenta, na pagkakamali ka lang. Again, God the Father looked at everything He had made and found it very good. Try to look on yourself as a kintsugi art, broken but beautiful and unique. And you have a very good Potter, your Father in heaven. One of my most favorite parable in the Bible that prove the love of God the Father for us is yung the prodigal son. So, nasa Luke chapter 15, verses 11 to 31 siya. So, may dalawang ama na, may isang ama lang. Sorry.
dalawang anak. So isang araw, hiningi ng nakababatang anak sa kanyang ama ang kanyang mana. As we all know the story, binigay ng tatay sa kanyang bunsong anak ang kanyang mana. So umalis yung bunsong anak, dala-dala ang kanyang mana. So winaldas sa mga walang kabuluhang bagay hanggang sa ito'y maubos. So dumating yung tagtuyot. Dahil walang-wala na siya, walang pera, walang pagkain, siguro wala na rin siyang friends, naisipan niyang magtrabaho. Pumasok siya sa isang baboyan or pig farm. And then habang nagtatrabaho siya, na-realize niya na yung mga katulong sa bahay ng papa niya is mas masarap pa yung kinakain kesa sa kanya. So napagdesisyonan niyang bumalik at humingi ng kapatawaran sa kanyang ama. Habang naglalakad siya pabalik, malayo pa lang ay natanaw niya na ang kanyang ama at patakbong sinalubong siya. In short, tinanggap siya ulit bilang anak niya. So sinuotan siya ulit ng magandang damit, ng singsing, pinagkatay pa siya ng pinatabang guya, tapos nagpa-party pa yung tatay niya. So nung nalaman yon nung panganay na anak, nagalit siya at ayaw niyang makisali sa party. Medyo bitter siya, joke lang. So sinumpatan niya yung tatay niya na siya daw yung laging kasama ng papa niya. Pero bakit pinag-party mo pa yung anak mo nung bumalik? Diba? Winaldas na nga niya yung pera mo eh. Hiningi na nga niya yung manam niya eh. So, ang tanging sagot lang ng tatay sa kanya, anak ko, lagi kitang kasama at lahat ng akin ay sayo. Tayo'y magsaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay, naligaw at muli nating natagpuan. So yun, the prodigal son or ang alibughang anak. So alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng salitang prodigal? So according kay Google, prodigal means spending money or resources freely and recklessly, wastefully extravagant, having or giving something on a lavish scale. So in Tagalog, mapagtapon, mapagwaldas, so labis kung magbigay at labis din kung magkaroon. I sometimes think na hindi lang yung anak yung prodigal, but also the father, the prodigal father. Kung yung anak mapagwaldas sa pera, yung tatay naman labis magmahal, grabing waldasin yung pag-ibig niya para sa kanyang mga anak. Grabing ubusin yung sarili niya para sa kanila. So handa siyang itapon lahat para sa kanyang mga anak. Yung kayamanan niya, yung respeto niya sa sarili niya bilang tao, yung pag-ibig niya. So I remember my own father in this story. Ang cute namin, joke lang. Yan, yun yung muntikong pamilya. Ako, si Mekmek, tapos si Tonet, yung mama ko, tsaka yung papa ko. So yun, naalala ko yung tatay ko dun sa storya ng The Prodigal Father. Though hindi naman ako yung bunsong anak na nanghingi ng mana. So naalala ko kung gaano din kalaki magbigay ng pag-ibig sa amin ng aming papa. So bali ako yung panganay. For 4 years, ako lang yung solong anak. So lahat ng gusto ko nabibigay sa akin ng papa ko. Lahat ng laruan na gusto ko, lahat ng pagkain, ng candy. Tapos lagi pa akong may pasalubong pag uuwi siya galing work. So feeling ko noon ang yaman-yaman namin kasi nga lahat nakukuha ko. So hanggang sa magkaroon ako ng bagong kapatid. Andiyan siya actually. So everything changed nang dumating si Mekmek. So nung baby siya, na-diagnose kasi siya na meron siyang seizure disorder, yung parang epilepsy. So kailangan hands-on yung pag-aalaga sa kanya nun. So noon, hindi ko pa maintindihan yun kasi parang 4 or 5 years old pa lang ako noong mga panahon na yun. Basta napansin ko na lang isang araw, hindi na umaalis ng bahay si Papa. Hindi na siya pumapasok ng work.
Wala na akong pasalubong kasi lagi na siyang nasa bahay. So naintindihan ko na lang yung mga nangyayari. Yung medyo matanda-tanda na ako, tsaka nakakaintindi. Na nag-resign pala nun si Papa sa trabaho para alagaan kami, alagaan si Mek, matutukan siya. So sinakripisyo niya yung career niya para sa amin. So iniwan niya lahat. Pati siguro yung personal dreams niya, iniwan niya. Winaldas niya sa amin yung buong oras tsaka panahon niya. Naging full-time siya sa bahay. Naging house husband siya. Na hindi usual sa kultura nating mga Pilipino. Kasi usually nanay yung nag-aalaga, yung naiiwan sa bahay. Tapos yung mga tatay yung nag-work, di ba? Pero yung setup sa bahay namin, yung papa ko yung nag-aalaga sa amin, yung mama ko yung nag-work. So tumayo siyang tatay tsaka nanay pag nasa work si Papa. So kaya din siguro Papa's girl ako. At saka mas marami akong friends na boys. Kasi mas komportable ako dahil Papa ko yung mag-alaga sa amin. So during that time, hindi lang kami yung inaalagaan niya. Hindi lang siya tatay, pero asawa din siya. So pati yung mama ko, inaalagaan niya. So every day, hinahatid at sinusundo niya si mama sa work gamit yung bike. So, babalik siya, pagkahatid niya kay mama, babalik ulit siya doon ng tanghali para maghatid naman ng pagkain. Baon ni mama. So, mainit na kanin, tas ulam, pati merienda. So, umulan, umaraw, ganun yung routine niya. Every day, walang palya yun. So, never kong narinig na nagreklamo si Papa sa mga ginagawa niya. But he was doing it out of love for us, for his family. Of course, he is still limited since he is just a human being. But I'm lucky to have a father. Thank you. So yun nga, I'm very lucky to have a father here on earth na sobra-sobrang magbigay ng pag-ibig sa amin. Na kahit hindi ko pa nakikita si God the Father, feeling ko, naranasan ko na kung paano siya magmahal. But of course, hindi naman lahat tayo maswerte tulad namin ni Rebbe. Thank you, Lord. Pero, na pagdating sa mga papa, di ba? Some of us galing sa broken family na hindi naka-experience siguro ng aruga ng isang ama. Or baka yung iba sa atin, patay na yung tatay. Or baka naman yung iba, buhay nga, pero hindi naman ginagampanan yung pagiging tatay. Di ba? Yung iba kasi, kaysa maging haligi ng tahanan, na dapat sanang magbigay ng suporta at proteksyon, ay nagiging dahilan pa ng pagkasira dahil sa kanilang mga ginagawa. Pero don't worry guys, meron akong kilala na kahit anong mangyari, kaya niyang punuan lahat ng pagkukulang na meron ka ngayon. Kayang-kaya niyang maging ama at ina ng sabay sa'yo. Kaya niyang hilumin at ibigay sa'yo yung pag-ibig na matagal mo nang gusto at matagal mo nang kailangan. So, kailangan mo lang siyang tanggapin. You just need to accept Him as your Father. To accept God the Father na hindi tao, kundi Diyos, diba? Na walang limitasyon, na perfect at walang flaw. Natanggap tayo kahit ano or sino tayo. Na mahal tayo higit sa pagmamahal ng kahit na sinong kilala natin. At patuloy tayong minamahal despite sa ating brokenness. So now, we will have a simple dynamic. So to let you feel the feeling of coming back home to your Father. And accept the love that He is offering to you. So I invite everyone to close your eyes.
And imagine, naka-close na ba lahat yung eyes? Strict ako, charot. And imagine that you are the prodigal son and you have decided to go back to your father. Habang naglalakad ka pauwi sa iyong ama, na tanging baon-baon lang ay yung pag-asa na tatanggapin ka niya. Hindi na siguro bilang anak, kundi bilang katulong. Ramdam mo yung tirik ng araw habang naglalakad ka, yung alinsangan ng hangin at ang iyong kumakalam na sikmura at iyong lalamunan. Nung malapit ka na sa inyong bahay, may natanaw kang anino ng isang lalaki na malayo pa lang ay nakilala mo na agad. Na ito ang iyong ama, na patakbong lumalapit sa iyo, na sa sobrang pagmamadali niya, halos madapa na siya palapit sa iyo. Hinakap ka niya agad. Unti-unti mong naramdaman yung init ng kanyang mga yakap, yung higpit ng kanyang mga bisig na tumatanggap sa iyo. Nararamdaman mo yung nag-uumapaw na pag-ibig na meron siya sa iyo. Tinignan mo yung kanyang mga mata at naramdaman mo yung pagpapatawad ng isang ama. Habang inaakay ka niya patungo sa inyong bahay, naramdaman mo yung pangangailangan ng isang ama sa kanyang anak. Habang akay-akay ka niya, unti-unti mong nararamdaman na ikay malaya na sa galit, sa kalungkutan, sa inggit, at sa iyong pag-iisa. Pagtapak mo sa inyong bahay, naunawaan mo ang pangangailangan ng isang anak sa isang ama. Ngayon, unti-unti nung buksan ang inyong mga mata. So ngayong nakabalik na kayo sa piling ng Diyos Ama, He needs you to bring back your brothers and sisters who are also lost, who feel unloved, unworthy, broken, ugly, and alone. Bring them back to their very roots of love. Bring them back home to the Father. So ngayon, may ibibigay kami sa inyong mga sobre. So yung sobre na yun, naglalaman ng dalawang bagay. Isang blankong papel, tas isang sulat from God the Father. So sabay-sabay natin yung babasahin. So habang binabasa natin siya, pwede mong markahan yung mga salita or sentence na naka-struck or na nakapukaw sa inyo. And then after nun, pwede kayong gumawa ng reply letter gamit yung blankong papel.